Letitia's POV. Hi, may I speak to Steven? Tanong ko sa babaeng nasa harap na information desk habang nilalagay ang Gucci sunglasses ko sa loob ng Hermes bag ko. Kakarating ko lang galing Italy at dumiretso dito sa La Tigre Resort. Hindi dahil sa gusto ko kundi dahil kailangan ko rin. Nakaramdam ako ng pagod at gutom ngunit wala akong dalang pera. Wala rin akong pupuntahan. Sarcastic na umiti sa akin ang receptionist bago siya may tinawagan. Mom, someone asking for Mr. Venaventura. Should I let her in? She asked. She stared at me from head to toe then talked to the other line again. Hindi po ako sigurado ma'am pero mukhang mamahalin ng isang to. Alam niyo na, magpapakamot. I rolled my eyes as I heard what she said. Akala niya yata hindi ko naintindihan ang mga pinagsasabi niya. Masyado siyang halata para pagchismisan ako like, hello? Mukha ba akong babaeng magpapakabaliw makita lang si Steven? Pwes, tama sila. Slight lang naman. Mr. Steven's secretary asking for your name, ma'am? Muling saad ng receptionist sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya kahit na nga ba mga lingali ko ng sabunutan, ang bukang niyang mukhang napakamada. Leticia Montesa. I answered using my Italian accent. Napansin ko pang bahagyang tingin na ginawad niya sa bag ko bago muling tumingin sa akin. Do you have your appointment with Mr. Steven, ma'am? His secretary was not allowing someone to enter inside Mr. Steven's office if... Look, just tell me if Steven's inside or not. Wala akong pakialam sa sinabi sa'yo ng sekretary niya. Ang gusto ko lang malaman kung nandyan ba siya o wala. Sigaw ko. I already lost my temper because of that secretary and this woman. Kaya aga-aga pinaiinit nilang dugo ko. Ma'am, mapilit ang isang to. Mukhang atat na atat makatikim. She lowered her voice and slightly covered her face while talking to her. Ma'am, like duh. Ano naman pakialam ko sa kanilang dalawa? Tumingin din siya ulit sa akin sabay ngiti na para bang hindi niya sinabi mga nasabi niya sa pesteng kausap niya. Lakas pumlastik. Ma'am, just wait for Miss Marnell. She'll be here any moment. Inirapan ko siya bago tumango bilang sagot at tinalikuran na siya. While I am waiting for that Marnell, I looked around the place. It was clean, amazingly beautiful, and of course, all the types of equipment inside looks expensive. I also saw the wide blue ocean that wanted me to swim to my heart's content. But still no, I don't want to leave here. I prepared City than the island. Miss Leticia Montes? Napataas ng dati ko ng mataas na kilay nang bumungad sa akin ang babaeng nakasuot ng dress na halos lumitaw na pati buong kaluluwa niya. Is she the secretary? Hindi siya mukhang secretary sa akin kundi pugitang tinubuan ng mukha. Amoy na amoy ko pang lansa niya sa totoo lang. I am Marnell Alabro, Mr. Benaventura's secretary. Do you have any appointment with him? Muli niyang tanong na may halong kaplastikan. Nothing. Baliwalang sagot ko naman bago tumingin sa wristwatch ko. 8:00 pa lang ng umaga pero pakiramdam ko tanghaling tapat na nang dahil sa pag-iinit ng dugo ko sa dalawang babae ngayon sa harapan ko. Ang isa, intimididang pugita, habang isa naman janitor fish na siyang alagad ng pesteng pugitang Marnell. Sorry about that, ma'am, but Mr. Venaventura won't accept someone, especially those who have no appointment with him. Tatalikod na sana siya at iiwan ako pero napatigal nang marinig niya ang sinasabi ko. Hindi ko naman kasi kailangan ng appointment para lang makita at makausap ang asawa ko. Napalingon agad siya sa akin habang nakadilat ang mga mata ng receptionist. Tsaka tinakpan ng kamay niya ang bibig niya. Di nawindang ang katwang lupa ninyo ngayon. Pati na rin ang kaluluwa niyong naliligaw ng landas. Kung trinato sana nila ako na maayos, di hindi sana lumabas ang sungay ko. Pardon, miss? Giit pa rin ang pugitang si Marnell. Hindi pa yata siya makapaniwala sa mga sinabi ko. Anong gusto niyang pruweba? Marriage certificate namin mag-asawa para lang maniwala siya? Kung dala ko lang sana baka naisampal ko pa sa kanya. You heard me loud and clear, right? But seems like you don't hear what I said. Fine, I will say it again na lang. I stared at her with my brows up, then smirked. I am Steven Venaventura's wife, Leticia Montes Venaventura. At dahil pinipigilan niyo akong makita at makausap ang asawa ko, I stopped for a moment while looking at her from head to toe, then back to her face again. Di ilagay mo sa matres mo? Napangisi ako. Hindi ako mababansagang Venaventura kung wala akong pangil at kukong mistulang patalim. Pruha ka? After I said that, agad akong tumalikod at aalis na sana. Pero hindi ko inaasahan na pupunta sa harapan ko ang dalawang reporter at kukunan ako ng litrato ng walang pahintulot ko. Like, what the... Can you say your name again, ma'am?
You said you were Mr. Venabentura's wife, right? Flashes of camera were kept on binding my eye, while these reporters won't leave me alone. I'd rather stay at home than face this annoying paparazzi. Ma'am, Mr. Venaventura was on the line. He wanted to talk to you. I immediately get the phone to the receptionist, while the guards were kept on repelled those reporters. Hello, Steve. I stumbled. Nagsimulang kabahan nang banggitin ko ulit ang pangalan niya. Ako lang ang tumatawag sa kanya sa first name niya. I cleared my throat bago nagsalitang muli. May mga reporters dito at tinatanong ang name ko. Halos babulong kong sabi. Ibalik mo kay Alice ang telepono. Tumango naman ako na parabang nasa harap ko lang siya at nakikitang ginagawa ko. Kagad ko ring binalik ang telepono sa receptionist na Alice palang pangalan. After a minute or two, Marnell and the two guards accompanied me to where my husband's office was. It had been 3 years since I left and now here I am again, trying to hide the nervousness that I felt to someone I loved for so long. Ganun pa rin ba? Gusto niya pa ba akong maging mistress at di bilang asawa? Nang makita kong signage sa pinto na may nakasulat na Office of the President, huminga ako ng malalim at inayos ang sarili. Here we go, Leticia. Kaya mo yan. Tao pa rin naman yan eh. Sadyang nakakasabik lang pag tinikman. I whispered to myself. Marnell opened the door and went inside that made me want to stomp my feet. Hello, I am the legal wife. Ako dapat ang unang tumuloy sa loob katabi ng asawa ko. Hindi yung babaeng octopus? Habang nakatayo si Steve at nakarap sa glass window habang patungo ko sa loob ng office niya. Tapos may binulong sa tenga niya at sarkasikong ngumiti sa akin bago niya kami iniwan. Napatitig ako sa likuran ni Steven na ini-imagine ko ang malapad niyang balikat, pababa sa kanyang sexing pang-upo. Mukha pa siyang hot. Gosh! Magaling pa ba siya? Peste, ano ba tong iniisip ko? Talaga, ang hot ko pa naman tingnan. Bigla siyang lumingon. Nakakaharap na sa akin ngayon. Pero natarantakot na sabi ko ba yun ng malakas? Gusto mo bang subukan muli ako? Ngumisi siya at naglakad papalapit sa akin. Sinabi ko yun ng malakas. Hindi niya ako palapit sa katawan niya habang marahang itinataas ang mukha ko. At kahit walang pahintulot ko, hinagkan niya ang labi ko. My gosh! Kung ganito naman palang pa-welcome sa akin ng maharot kong asawa, ay di sana matagal na akong umuwi sa kanya. Ngunit matapos sa makapanginig tuhod niyang hagkan, bigla siya nagsalita. Dahilan upang manumbalik ang nakarang pilit kong ibinawaksi sa aking isipan. Welcome to my jungle, La Tigra. Sa kabilang banda. Welcome to my jungle, La Tigra. Tila ba narinig ko pa rin ang mga salitang yon na sinabi ni Steve kani-kanina lang. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako o maiinis sa sinabi niyang iyon. Ngunit isa lang alam kong sigurado ko at iyon ang kaisipang mananatili ako dito na kasama siya. Hindi naman sa ayaw ko siyang makasama, kaya lang ayaw ko ngang manatili dito eh. Tapos kasama ko pa siya, baka maglumpuhan lang kaming dalawa. Marnell, be kind enough. Cancel all my meetings and appointments today. Steve said to his secretary using the intercom while looking at me. And please, prepare my private room. My lips parted a bit when I hear him saying private room. Anong gagawin niya sa private room niya with Marnell? Are you okay living here for a week? Seryosong tanong niya sa akin. Tumayo ako at pumunta sa tabi ng glass window para tingnan ko anong nasa labas ng opisina niya. Maraming nipa hot, classic at modern rooms, studio type units at syempre mga family house. Talagang napakaganda ng resort na to. Pero ako, mananatili dito ng isang linggo? That was a big no to me. May choice ba ako? Imbes sabihin ng mga katagang yon sa isip ko, tinanong ko yon sa kanya. Stay here for a week with me or stay in my life? Forever? Ngumiti siya. Marang hinaplos ang mukha niya na para bang may balbas. I rolled my eyes trying to hide the sensation I felt in my stomach. That was the same. Duh! You're leaving me no choice. Pinasadaan ko muna siya ng tingin mula ulo hanggang sa sinturon niya. Hanggang doon na lang muna at baka ko na pang makita ng makasalanan kong mata. Aminin mo na lang na na-miss mo ako, kaya mo ako gustong makasama. That's easy. Unlike those cheesy words. Tinalo mo pa si Francisco Balagtas. Ew! Nilibot ko ang paningin ko. Sinusubukan siyang asarin. Pero nagkibit balikat lang siya. Siya pa rin ang parehong Steven na kilala ko 3 taon ang nakakaraan. Lalo siyang naging gwapo, hot, at matured na naging mas kaakit-akit.
Nakatingin ako sa kanya ngayon gamit ang kontrabidang ngiti at madilim na parang gabi ang mga mata sa kalangitan na nagbabalik sa akin sa dati naming kumpas sa nakaraan. Gusto kong kalimutan ang araw na yon pero ganun pa man, pinagmumultuhan ako nito. That made me wanna go back home. Home with him. Flashback. Anong suot mo? Tanong sa akin ni Dada na iinis na nakatingin sa damit ko. Calvin Klein. Sagot ko sabay irap ko sa kanya. Ako at ang matalik kong kaibigan na si Jade pupunta sa opening ng Venaventura Hotel. Magiging masaya ang gabing to dahil may bidding daw na gaganapin sa nasabing hotel. Pero parang undi sa akin. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ni Dad. Like, duh, I am too sexy not to expose my curvaceous body and look 30 if I wear jeans and blouse to a party, right? Parang walang fashion sa dictionary niya. Daddy, calm down, okay? Sabi ko na nagsisimula ng mairita ngayon. I am going to a party with my friend. At least, let me wear proper clothes that fit the occasion, right? Umuwi ka na lang before 11? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. And bring Cedric with you. Sabi niya sa akin dahilan para mas talo ko makaramdam ng inis. Dad, si Cinderella nung nagparty siya alas 12 ng gabi ang oras na binigay sa kanya. Tapos ako kailangan alas 11 pa lang dapat nandito na? Nasa naman ang hostisya doon, Dad? Kulang na lang ipadyak ko ang mga paa ko sa sobrang inis. Goodness, 23 years na ako nabubuhay sa mundo pero daig ko pang 13 years old kung ituring nila. You are not Cinderella. You are my daughter named Leticia, so don't give me that kind of look. Nakakatakot ang itsura niya pero hindi ako natatakot. Kung alam ng mama mo ang tungkol sa party na yon, mag-grounded ka. Medyo napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Ayoko nga mag-grounded. Dad, you're so... Gwapo talaga. Exagerada kong saad sa kanya. I got my Chanel tote bag and my phone, then kissed my dad goodbye. I'll go home exactly 11. Don't you worry. Love ya. As I went outside our house, my best friend Jade was already waiting for me with her boyfriend, Andre. Pareho kami ni Jade na hindi ganon kagaling mag-drive, kaya't lagi kaming pinagmamaneho ni Mang Carlos sa tuwing aalis ako. Ngunit hindi tulad ko, si Jade may jowa, kaya naman napakaswerteng nilalang niya dahil may jowa na, may instant driver pa. Ako? Ganda lang talaga. The rest nga. You look lovely, Jade said, causing me to smile a little. Pero asar. Dagdag niya. It's a long story. Sabi ko sabay kuha ng groupie na ipopost ko sa social media ko. Anyway, anong gagawin natin sa La Tigra? Ano bang meron doon? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Isa sa pinakasikat at malaking hotel dito sa Pilipinas, ang La Tigra. At sa pagkakaalam ko, medyo bata pang may-ari noon. Oh well, my family owns a resort called Montes Hotel and Resort. That was our main business that came from my great-grandparents. Pero ako, ang pinakamaganda at pinakasexing babae na naninirahan sa aming baryo ay walang pakialam. Gusto ko lang mamuhay ng normal at syempre sa aking nakakalitong paraan. Kung hindi lang umarte si Leticia ay di sana hindi ako namomroblema ngayon. Let's see what we got there. Ani Jade at binigyan ng kanyang boyfriend ng mainit na hagkan sa labi. As if, hello, ang paggawa ng bagay na tinatawag na PDA sa harap ko, gusto ko nang maduwal. Nakakadiri ang itsura nila. O baka masyado lang kung walang karanasan. Napakamanang mo naman. You should get a boyfriend na so that you won't act like manang. Jade told me. After an hour, nakarating na kami sa destinasyon namin. Si Andre ang nagbukas ng pinto para kay Jade, habang ako naman ang nagbukas ng pinto para sa sarili ko. Buwisit na buhay to. Siguro nga dapat na ako maghanap ng jowa. Leticia, faster! The bidding has already started. Dinig kong sigaw ni Jade kaya naman nagmadali na rin ako. I ran as fast as I can just to see what's the bidding all about. Nanlaki ang mata at napawang ang bibig ko na makatuloy ako sa loob ng hotel. Gosh! Nakaka-amaze naman pala talaga ang La Tigra. Merong casino dito sa first floor at may mga babaeng nagsasayaw para liwin ng mga naglalaro. Ngunit nakuha ang atensyon ko ng mga lalaking nasa stage na may nakasuot na presyo sa kanilang leeg. Ano sila? For sale? Shucks, they were also guapo and macho. Those handsome men were on auction. If you want to get a boyfriend, better pick one of them. Bulong ni Jade sa akin. Gosh, you see those abs? Andre doesn't have that. My eyes widened as I saw the man that Jade's pointing at me. He had perfect abs and gosh, he is so maganda sa eyes talaga. Goodness, what am I thinking? 1 million.
Napatingin ako sa babaeng bigla na lang sumigaw sa tabi namin ni Jade. She looks sophisticated, mature, and of course, yayamanin. Higher than 1 million? The MC asked. Nagbubulungan ng mga tao sa loob. Ito ay ligaw at magulo. Okay. Si Mr. Cipriano ay ibenta ng isang babaeng naka-red. We hope you enjoy Mr. Cipriano's company, Miss Lady on Red. Giit ng MC na nanunuksong ngiti. Why didn't you buy Mr. Cipriano the macho man? My God, Leticia. If you had 2 million on my card, I will buy him for himself. I roll my eyes as I hear that coming from Jade. As if naman papayagan ako ni Dad na bumili ng lalaki. At pag nagkataong nalaman niya, malamang end of the world na. Wait for me here. I'll just get myself a drink. Pagpapaalam ko sa kanya. Medyo nanuyo kasi ang lalamunan ko dahil sa mga abs na nakikita ko sa paligid. I went to the bartender's side and immediately ordered a margarita. I also danced to the beat of the music as others did. Matapos kong ubusin ang order ko, umorder ulit ako. Ito na ang buhay na inaasam-asam ko. Malaya sa gusto ng aking mga magulang para sa akin at syempre, mas kaunting mga responsibilidad. Ayoko maging businesswoman pero pinilit ako ni Dad na kunin ang business management bilang propesyon. Pero sa totoo lang gusto kong maging piloto. Pangarap ko yun. Oops, my bad. Walang kamalay-malay na sabi ko nang magbuhos ako ng konting margarita sa isang napakagwapong lalaki na natitigan ko. Margarita, masarap, you want? Giit ko pa habang nakangiti. Pakiramdam ko tumatalab na sa akin ang iniinom ko. Are you drunk? He asked. Mukha siyang inis pero gwapo pa rin. You better go home now. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at saka ngumisi. Bawal dito mga bata? Excuse me? Tiningnan ko siya mula buhok pababa sa itinatago niya. Niloloko mo ba ako? Tanong ko. Nakakababa ito ah. Gusto niya atang sampal-sampalin ko siya ng pagmamahal bago sipain ng pagiging honest at loyal. Peste, lasing na nga yata ako eh. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Are you lost? I rolled my eyes and started counting shapes. I felt annoyed already. Do I look like a kid? Ang gwapo nga, kaya lang pasmado naman ang bibig. Hindi ako minor de edad at wala ang dad ko in case you wanted to know. Sus, bakit ko ipapaliwanag ang sarili ko sa'yo? Tatalikod na sana ako pero hinawakan niyang kamay ko dahilan para mapahinto ako. What's your problem ba? Crush mo ako no? Asar kong tanong sa kanya at nakakaramdam na ako ng hilo at irita. Too much alcohol might cause you trouble. Better drink water? Sabi niya sa akin at parang may pakialam ako. Hindi tayo magkaibigan. Hindi ko nga siya kilala kahit anong sinusubukan niyang patunayan sa mga kilos niya. Or milk, dagdag pa ng binata. You know what? Too much pangialaman pang asar might lead you to jail, so back off. Drink alcohol, save water. I fired back. He was getting into my nerves already, like, who was he to say those things to me? Bumalik ako sa lugar namin kanina na Jade, at di na muling nilingon ng lalaki. But to my horror, I cannot find Jade now. Where is she? I asked myself. Naribot ko ng halos lahat ng sulok dito sa first floor ng Gitigra, pero hindi ko siya makita, pati na ang boyfriend niya. Have they left me here alone? I swear, sasabunutan ko talaga sa Jade kapag nakita ko. I get my phone inside my bag, then immediately call Jade. Pero dahil sa lakas ng musika at ingay ng mga narito rin, wala ko naintindihan sa pinagsasabi niya sa kabilang linya. Hanggang nalobat na lang ang cellphone ko, hindi ko na talaga siya naintindihan. Buisit? I don't bring a power bank with me. Tumalikod na ako at papunta na sana sa lobby ng aksidenteng nabuhos na lalaking nangaasar sa akin kanina ang damit ko ng kanyang red wine. Daig ko pa ang kakain ng buhay nang tingnan ko ang lalaki kanina. Halatang halata sa bandang dibdib ko ang wine na natapon sa damit ko. Puti pa naman, puwisit talaga. Look at what you've done. Sigaw ko. I almost punched his handsome face. If only I can reach him. I am sorry. It was an accident. I did not mean to. Oh, come on. Of course you mean it. Type pa siguro talaga ako kaya ka nagpapapansin, ano? You look poky naman, but no. Hindi kita type. Sobra na ako nagalit to the point na gusto ko lang sipain ang tinatago niya. Ano bang gagawin ko ngayon? Pilit kong pinapalamig ang init ng dugo ko. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ko papunta ng elevator. Pinindot niya ang 15th floor at agad na may tinawagan.
habang nakasandal ako sa kabilang side ng elevator. Yes, cancel that now. Thanks. Pagtingin ko sa side profile niya habang busy pa rin siya sa pagtawag. Sa mga tangos niyang ilong, kissable lips, makapal na kilay, kulot na pilik mata, and not to mention his smile. Gosh, she was so pogi. Kaya lang sa sobrang visit at stress ko sa kanya ngayon, sasantabi ko munang namumuong harot sa katawan ko. Did I pass? Suddenly, he asked me, Ha? Kinakausap niya ba ako? O yung tang tinatawagan niya? Napatingin ako sa mga kamay niya na ngayon nakakross sa dibdib niya. Now I realize he ended the call already. Nakakahiya naman. Wala. Ngumiti siya at nag-wave ng kamay para sundan ako. Nilibot ko ang mata sa unit niya nang makatuloy na kami sa loob. Isa tong typical na bachelor's unit, ang pinaghalong gray, black at white, nakadagdag sa pagkalalaki ng unit niya. Mas gusto ko yata dito kaysa sa unit ko. Anong gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Sinundan ko pa rin siya sa loob ng kwarto niya habang tinitingnan ang mga gamit niya. Change your... Binigyan niya na makahulugang tayin ang damit ko bago siya nagpatuloy. Dress? Does your parents allow you to wear that piece of thing? Tanong niyang nakakunot ang noo. Tinignan ko ang damit ko sa full-size mirror sa tabi ng bedside table. I wore my white backless Calvin Klein ending above my knee. May tapyas din sa magkabilang gilid na nagpapakita ng creamy white legs ko. Anong mali doon? Ang sexy ko kaya? Duh! It's called fashion. If ever hindi mo alam ang salitang yon. Pinanliitan ko siya ng mata at kinuhang damit na binigay niya sa akin. Ngunit sa aking takot ito'y isang kulay gray na hoodie. Anong gagawin ko dito? Tanong ko sa kanya na nakataas ang kilay. Paano naman ako pa-party kung hoodie ang suot ko? How manang? I'm gonna be a hip-hopper when I wear this. Napakabaduy as in. That serves its purpose. Now change. Utos niya na parabang si Daddy. This guy annoys me which is hindi tama. Oras na para baguhin ang taktika. Tinanggal ko ang damit ko sa harap niya at kusay siyang akitin. He then stares at me with his dark at night eyes while slowly showing me his bad smile. Pinagtatawanan ba niya ako? Watching you seducing me on purpose. Baka mapagbintangan akong cradle snatcher, baby. That's it. This guy, gwapo siya oo, pero he was certified nakakainis. Hinawakan ko ang kwelo niya at sasampalin ko na sana siya, pero try and we'll see. No one dares to slap me. Nakangisi niyang sabi. Alam mo ba, may crush ako sa'yo pero masyado ka nakakainis. To the point na gusto kitang tapusin every minute. Sabi ko sabay ngiti ng peke. Tinawanan niya ako kaya mas lalo ko nainis. Can anyone remind me again, bakit ba ako nagpunta dito kasama ng gwapong to? How old are you? No, slash that. How young are you? Pag-uulit niya habang nakangiti na nakakaloko. Ang sarap sampalin, nakakainis to the highest level. Why should I tell you? Balik tanong ko naman. Because you are too young to have a crush. He laughed again as if I was the most laughable person living in this world. Matanda ka na kasi. He shrugs his shoulder and pulled closer to him. What now? Did I hit your ego? Nakataas ang kilay kong tanong habang matamang nakatingin sa kanya. Marunong ka bang humagkan? Nanlaki ang mata ko at bahagyang umawang ang bibig ko nang dahil sa tanong niya. Of course, marunong kong humagkan. Pero para saan? Gusto niya bang hagkan ko siya? O baka naman antitrip na naman siya? At ako ang pinagpalang nilalang na napagtripan niya. And why? Just tell me you want to kiss me? Gosh, maybe you had a secret crush on me talaga. Baliwalang tanong ko sabay taas kilay sa kanya. Maybe yes, maybe no. He was staring into my lips, causing me to blush now. Show me how then. Giit niya pa na parabang nanghahamon talaga. Pero paano ko naman gagawin yon? How can I say this? Nasa ng Leticia Montes ang epitome ng kagandahan. Pride at syempre ang ice queen? Bakit parang kawawang daga sa harap ng isang to? You don't know? He asked, trying to hide his smile. I rolled my eyes and pushed him a little. Hindi ko matikman ang labi ko. Could you do it for me? I asked him back, feeling shy now. Like, paano ko papakita sa kanya kung marunong akong humagkan o hindi kung wala naman akong karanasan? If I kiss you right now, you might regret it later. Bagya niyang tinaas ang mukha ko. Gusto mo bang masakop ko ang labi mo? Hindi mo naman ako kakagatin, di ba? Balik tanong ko sa kanya. Dapat ba akong matakot ngayon? O dapat ko bang sundin ang aking instinct na nagsasabing go on? Ayoko. Pansin kong palangiti siya at best asset niya talaga yon.
Pero bawat ngiti yung pinapakita niya, hatid sa akin ay inis. Kung pwede nga lang, sungal-ngalin baka nasungal-ngal ko na siya. Okay, pinayagan kitang sakupin ang labi ko ngayon. Sabi ko na hindi na natulala. At the age of 23, I never had a boyfriend. Kaya pag hinagan niya ako ngayon, he will be my first ever kiss. Di na masama, gwapo naman siya. Tsaka mukhang mabango pang hininga. Inawakan niya mukha ko at marahang itinaas. Gaano pa ba katagal? I mean, could you do it a little faster? Initian niya lang ako bilang sagot. Gosh, she is so gwapo talaga, lalo na sa malapitan. If you're getting impatient now, pwede mo na akong hagkan kung gusto mo. I don't mind. Sabi niya sa akin. Nilapat ko ang magkabila akong kamay sa pisngi niya at ginawaran nga siya ng hagkan sa labi. Sus, napaka-basic. There, done now. Nakataas kilay kong sad but to my horror, tinatawanan niya ako. Hindi alintana ang aking mga kilay na kumunot at ang mga titig. Anong nakakatawa? Ganun ba kasi ang humagkan sa isang tao? Curious kong tanong. Baby, akala ko ba marunong ka? Balik niyang tanong. Ipapakita ko sa'yo kung paano. Pagkatapos, sinili niya ako papalapit sa katawan niya. Marang hinawakan ng balikat ko at saka ako hinagkan. Bahagya pa niyang kinagat ang labi ko. Halos hindi na ako makahinga ng maayos but still, ito'y madamdamin sa mga oras na ito. At sinusundan ko ang ritmo ng galaw ng kanyang labi. Iyon ang tinatawag mong hagkan sa tingin ko. Pinunasan niya ang gilid ng labi ko at gamit ang kamay niya ay kinamul ako. So, anong panlasa ko? Medyo nahihiya pa ako. Ngunit gano'n na lamang inis ko sa kanya nang bigla siyang humagalpak na tawa. Hindi halatang masaya siya sa akin. You taste maganda at nakakasabik. Maya-maya ay sagot niya. Pakiramdam ko tuloy nag-init ang mukha ko. Kaya naman, iginala ko nilang paningin sa loob ng silid niya. Hanggang sa makita kong wall clock. It was already 11:15 in the evening. My gosh, malalagot ako kay daddy kapag hindi pa ako nakauwi ng alas 11. Bakit ba nawala yun sa isip ko, peste? Kailangan mo na ako ihatid sa bahay namin. Oh my God, it is late already. Nagmamadali ako. I hold his hand pulling him with me, tsaka agad na umalis ng unit niya. Pagtuloy namin sa elevator, pinindot ko ang ground floor, not minding my hand still holding his. Malalagot ako kay dad kapag hindi ako sumunod sa rules niya. Goodness, lumindol ba? Wala sa loob na tanong ko na makadama ako ng hilo. Is it because of the earthquake? Or baka naman naging lasing lang ako? Nalasing ng hagkan? How gaga? Lasing ka lang. Dapat matino ka bago ka umuwi. Hawak na ngayon ang kamay ko at saka hinila ako ng huminto ang elevator. Hinila niya ako papunta sa kulay gold na pinto at agad nang binuksan niyon. Patuloy pang bumungad sa akin ang mga taong tahimik na kumakain doon, habang iba na may sumasayaw ng sweet dance sa gitna. May ganito pala dito sa loob, tipong lugar para sa mga couples. Pinaupo niya ako sa bakanting upuan habang sapo ang mukha ko. Tumalab na rin siguro sa akin ang tama ng margarita ngayon. Wait for me here, I'll get you water. Tumango lang ako sa kanya, di na pinagkabalahang sumagot pa. Niyuko ko na rin ang mukha sa mesa at bagyang pinikit ang mata dahil sa sobrang hilo at antok na nararamdaman ko. Steven's POV. Nadarama ko pa rin ang labi ng babaeng yon sa sarili kong labi hanggang ngayon. Siya ang pinakamatamis na labing naranasan ko. Nakakasabik. 1 bottled water, please. Nilabas ko ng card ko at ibinigay sa barista. Malamang tinamaan na ng ininom niyang margarita ang babaeng yon. Ni hindi ko man lang natanong ang pangalan niya. Nang ibigay na sa akin ang tubig at card ko, kagad akong bumalik sa table kung saan ko siya iniwan. But to my horror, she was falling asleep now. Hey, drink this. Inalog-alog ko pa ang balikat niya. Umaasang magigising siya pero wala eh. Tulog na talaga? Paano ba to? Hey man! Mula sa likuran ko, tinapik ako ni Cipriano. Kumunot ang kilay ko na makitang itsura niya. Puro ng bakas ng lipstick ang katawan niya. Wala siyang pangita sa damit dahil sinali siya ni Kyle sa auction kanina. Sino yan? Tanong niya bago walang pakialam at tinignan ang mukha ng babaeng ako'y kahit hindi alam ang pangalan. Hala, buhay pa ba to? Malamang, ang bobo mo talaga. Lumayas ka nga sa harap ko at bumalik ka nun kay Carmina. Mukhang di pa kayo tapos eh. Singhal ko sa kanya. Daan-daan kong inayos ang babae at binukat na lang pa bridal style. Wala na akong magagawa sa isang to, kundi nila na lang siya sa unit ko. Tulog na si Carmina, napagod. Ngingisi-ngisi namang sagot niya.
Kailangan niya pa ba talagang sabihin sa akin yon? Sige na, babalik na rin ako sa unit ko. Baka magising nang wala ako sa tabi niya. Papagurin ko na lamang ulit. Giit niya pa. Binatukan ko naman siya bago kami naghiwalay. Pagkarating ko sa unit ko ay marahan kong iniga ang babae sa kama ko. Ang liit niya pero ang bigat niya. Napagmasdan ko tuloy ng husto ang mukha niya habang nahihimbing siya ng tulog. She was beautiful. Aminado ako roon. Kaya lang nuknukan ng arte at Inglesera pa. Who are you anyway? Pabulong kong tanong sa kanya kahit na nga ba alam ko, hindi siya sasagot. Kinuha ko rin ang cellphone ko at kinunan siya ng larawan. Remembrance. Baka kasi pagising mo, limot mo na ako?